Magandang araw mga kaibigan! Kung mahilig kayo sa mga kwento, pakiramdam ko'y magugustuhan ninyo ang videong ito. Dahil ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na araw-araw nating nararanasan pero madalas hindi natin namamalayan. Oo, tama! Kaya lahat ng ating tawa, lungkot, usapan, chismis, kwentuhan, at pati mga hugot, panitikan yon. Kaya bago kayo lumipat ng palabas, samahan niyo muna ako para sa isang masaya, makabuluhan, at lubos na maiugnay na paglalakbay sa mundo ng ating mga kwento bilang Pilipino. Kaya samahan niyo ako sa aking paglalakbay tungo sa pag-ungkat ng mga kasagutan sa bawat tanong. Tara na! Ang unang tanong ay, ano ang panitikan para sa iyo? At paano mo ito ipapaliwanag sa isang ordinaryong bata o mamamayan? Para sa akin, ang panitikan ay parang salamin ng buhay. Isang lugar kung saan nakaimbak ang ating mga kwento, damdamin, pangarap, at mga karanasang hindi laging nasasabi. Hindi lang ito basta koleksyon ng mga tekstong binabasa, kundi isa itong buhay na patuloy na humihinga sa isip at puso ng bawat taong nakararanas nito. Kung ipapaliwanag ko ito sa isang ordinaryong bata o mamamayan, sasabihin ko na ang panitikan ay ang kwentong ginagawa ng tao para maintindihan ang sarili at ang mundo. Ito yung mga tula, kwento, kanta, alamat o kahit simpleng kwentuhan sa bahay na nagpapakita kung sino tayo. Ganoon kasimple, parang bawat kwento na naririnig natin sa pamilya, sa paaralan, o sa komunidad ay nagiging bahagi ng mas malaking larawan ng ating pagkatao. Ang pangalawang tanong ay, ano naman ang panitikang Pilipino para sa iyo bilang mag-aaral sa kolehiyo? Bilang isang mag-aaral sa kolehiyo, ang panitikang Filipino para sa akin ay hindi lamang koleksyon ng akdang isinusulat ng mga Filipino o Pilipino. Ito ay identidad at ito ang nagpapaalala kung saan ako nanggaling, ano ang pinanggalingan ng ating mga paniniwala at paano nabuo ang kultura nating mayaman sa tradisyon. Sa kolehiyo ko, mas nauunawaan na ang panitikang Filipino ay hindi nakakahon sa mga kilala nating akda tulad ng Ibong Adarna o Florante at Laura. Kabilang dito ang mga kontemporaryong tula, spoken word poetry, vlogs, social media stories, at maging ang mga kwentong bayan sa probinsya. Para itong buhay na patuloy na nagbabago at bilang isang kabataan, kasama rin ako sa pagbabago nito. Long tanong, ano ang nalalaman mo sa kasaysayan ng panitikang Filipino sa Pilipinas? Magbigay ng history o legal na batayan. Ang kasaysayan ng panitikang Filipino ay dumaan sa ilang yugto. Bawat isa ay nag-iwan ng marka kung paano nag-isip at nagsulat ang mga Pilipino. Una na rito ay ang panahon bago dumating ang Kastila. Mayroon na tayong sariling panitikan, ang alibata o baybayin. Alamat,
epiko tulad ng Hudhud at Biag ni Lamang at mga bugtong. Ang panitikan noon ay pasalita, buhay sa kwentuhan at ritual. Pangalawa ay ang panahon ng Kastila. Ang panitikan ay naging instrumento ng relihiyon, mga pasyon, dasal, at duplo. Ngunit dito rin sumibol ang kamalayang makabayan, lalo na nang ipinanganak ang mga akda ng propaganda movement, Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal, La Solidaridad ni Lopez Haina at Del Pilar. Pangatlo ay ang panahon ng Amerikano. Dito nagsimula ang modernong anyo ng panitikan. Sanaysay, maikling kwento, at tula sa Ingles. Maraming Pilipino ang natutong sumulat sa dalawang wika. Pang-apat ay ang panahon ng Hapon. Umusbong muli ang panitikang Tagalog dahil ipinagbawal ang wikang Ingles. Maraming makata ang umusbong gaya ni na Jose Garcia Villa at Alejandro Abadilla. Panglima ay ang makabagong panahon. Kasama dito ang panitikang digital, social media literature, spoken poetry, at kontemporaryong nobela. Sa Ligal na Bayan, noong taong 1987, Philippine Constitution Article 14, Section 14 to 17. Tinatadhana ang pagsusulong ng pambansang wika, sining at kulturang Pilipino kabilang ang panitikan. Pangalawa ay ang Batas Pambansa 232. So dito, hinihikayat ang pag-aaral ng kulturang Pilipino bilang bahagi ng curriculum. At ang pangatlo, K-12 Curriculum Guide. So dito po ay ipinag-uutos ang pag-aaral ng panitikang Filipino mula elementarya hanggang senior high school. Pang-apat na tanong, anong panitikan o panitikang Filipino ang nagustuhan mo sa pag-aaral nito mula elementarya hanggang kolehiyo? Para sa akin, marami akong nagustuhan. Pero kung pipili ako, ang pinakatumatak sa akin ay ang mga epiko at spoken word poetry. Noong elementarya, namangha ako sa Biag ni Lamang. Para sa akin noon, parang superhero movie na ginagawa ng ating mga ninuno. May tapang, may pakikipagsapalaran, pero may kultura sa likod ng bawat pangyayari. Nang tumuntong ako sa kolehiyo, mas lumawak ang apresiasyon ko nang makilala ko ang mga modernong manunulat tulad ni na Juan Miguel Severo na siyang kumakatawan sa emosyon ng kabataan. Ni na Ruth Elaina Mabanglo. Ruth Elaina Mabanglo. Siya ay matapang at makataong tula. At si
ni Joaquin. Siya yung may malalim, makasaysayan at makabuluhang manunulat. Pero pinaka nagustuhan ko ang panitikang nakikita ko sa araw-araw, mga kwento ng tao sa jeep, mga rant sa social media, at mga tula sa spoken word poetry events. Doon ko naramdaman na buhay, no? Doon ko naramdaman na buhay ang panitikan. Hindi lang sa libro, kundi sa bawat taong marunong magpahayag. Panglima at ang huling tanong. Nakatutulong ba ang panitikan sa pag-unawa ko sa sarili at lipunan? Magbigay ng author o reference. Oo, napakalaki ng naitutulong ng panitikan sa pag-unawa ko sa sarili at lipunan. Sa bawat akdang nababasa ko, may bahagi ako natutong unawain mga damdaming hindi ko masabi o sitwasyong nakikita ko pero hindi ko maipaliwanag. Isang reference na nagpapatunay dito ay ang sinabi ng Nobel Prize winner na si Toni Morrison. If there's a book that you want to read but it hasn't been written yet, then you must write it. Ipinapakita nito na ang panitikan ay paraan para kilalanin ang sarili, na ating buhay ay karapat-dapat ding ikwento. Isa pa ay si Benvenido Lombera. Siya ay isang National Artist for Literature na nagsasabing panitikan ang humuhubog sa kamalayan ng sambayanan. Ibig sabihin, ang pag-unawa natin sa lipunan, sa politika, sa kultura, sa pang-araw-araw na pakikibaka ay mas lumilinaw dahil sa mga kwentong nagpapakita ng karanasan ng bawat Pilipino. Kaya para sa akin, panitikan ang naging tulay para maintindihan ko bakit may iba't ibang pananaw, bakit ang tao ay lumalaban, at panghuli, bakit mahalaga ang boses ng bawat isa. Yan lamang po ang aking kasagutan sa 5 tanong. Bago matapos ang kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat, gusto ko rin sanang malaman kung ano ang iyong opinyon batay sa 5 mga katanungan na aking nasagot kanina. Pwede niyong isulat o ilagay sa komento ang inyong mga sagot. Yun lamang po at maraming salamat mga kaibigan!